Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Senator Hontiveros na gusto niyang masampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, sa advertisement lang natin, dark chocolate may available stock pa tayo. Ito ang number na kontakin, 0916-90-00997. First come, first serve ang order dahil limited ang stock. Okay, Philippine Star na article. Senator wants Duterte included in formally case wraps. Okay, yung katatapos lang na hearing sa Senado kung saan nandun si dating Health Secretary Francisco Duque. Nilaglag niya o inamin niya na si President Duterte ang nagbigay ng approval na i-transfer yung pondo para sa COVID-19, around 41 billion pesos mula sa PhilHealth o DOH, i-transfer sa DBM, yung procurement service ng DBM. Yun ang revelation ni ex-secretary Duque. Okay, nauna dyan, ang ombudsman nagkaroon na ng desisyon na inindik o sasampahan na ng graft and corruption case sina Duque at ang head ng procurement service ng DBM na yung Christopher Lau nang dahil doon sa illegal transfer of fund. So, yun na, kumugulong na. So, dalawa lang ang inindik sa sampahan ng kaso ng ombudsman, si Duque lang at saka si Christopher Lau. Ngayon, itong si Senator Hontiveros, yung kanyang pahayag ito sa balita is dapat masampahan ng kaso rin. Dapat ang ombudsman magsampa rin ng kaso kay Duterte. Ito yung kanyang exact statement nitong masipag na senadora. Sabi niya, I am not surprised by former Secretary Duque's revelation. Since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation. Okay? As the Ombudsman continues its formally prove, I trust it will take this revelation into account. So yan ang panawagan ni Hontiveros. Okay, dagdag pa niya, it can be proven that he was introduced to Parmali officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Duterte should, at the very least, explain the policy considerations that resulted in his directive to Secretary Duque. Okay, so paliwanag ni Secretary Duque, bakit na-transfer yung fund? Kasi supposed to be, yung ganun na pondo, dapat DOH ang mag-procure. Bakit i-transfer sa procurement service ng DBM? Ito naman ang paliwanag ni Duque. Meron daw batas na naipasa ng pandemic, yung Bayanihan Act number 1 and number 2. Kasi pandemic na is a national global disaster. So, according to Duque, ang nakalagay daw sa batas na ito, yung Bayanihan Act 1 and 2, dalawang batas ito,
ang procurement, ang mag-handle yung procurement service ng DBM. Yun ang nakalagay sa batas according to Duque. Kaya yun daw ang basihan ni PRRD na nag-approve na i-transfer yung pondo sa procurement service dahil yun ang nakapaloob sa batas. Okay, so hindi ko pa napag-aralan yung batas na yun. Kaya sabi ni Secretary Duque is file siya ng motion for reconsideration yung decision ng ombudsman na indicted siya o sasampahan na siya ng kaso sa Sandigan Bayan. So, yeah, hintayin natin. That's due process, may motion for reconsideration palagi. So, hintayin natin ang resulta. Anyway, bahala na ang ombudsman kung pakinggan nila yung hinaing o panawagan ni Senator Hontiveros. But I believe on the wisdom ng ombudsman na hanggang doon lang. Kung sinasabi na kurakot si Tatay Digong, I don't believe so. Okay. Hindi naman santo si PRRD. Lahat tayo may kasalanan. But ako naniniwala na as far as corruption, yung mga ganong 41.6 billion tapos mga kickback, wala yan kay Tatay Digong. Bakit? Kasi makikita mo sa lifestyle ng tao eh. Tingnan mo kung magdamit si Tatay Digong. Maong-maong lang, ganito lang. Pag kumain, anong pagkain niya? Monggos, bulag, bahay. Nakapasyal ako sa bahay nila sa Davao. Ang bahay ni Tatay Digong, yung ancestral home nila na hindi mo akalain na yun ang bahay ng mayor na naging presidente. Walang maipakita ngayon na yumaman siya nung presidente siya. Simple lifestyle lang ang ating Tatay Digong. Kaya hindi ako naniniwala na sinadya niya yon na i-transfer para magkapera siya. I don't know. Dito kay Duque at kay Christopher Lau. Kasi ako, personally mga gabinete ni PRRD nung panahon niya, halos lahat matitino except sa dalawa. Sino yung dalawang kulang na kulang? Ito si Duque at saka si William Dar ng Department of Agriculture. Hindi ako kontento sa performance itong dalawa. Kaya gustong-gusto ko na sibakin na ni PRRD itong si Duque nung kasagsagan ng pandemic. Kasi mahina eh. Kaya lang, I don't know anong rason ni PRRD. Nandyan lang. Hanggang natapos niya ang term niya, nandyan pa rin si Duque. So, corruption? No. Malayo yan kay PRRD. Sige. Bring it on. Kasuhan yun. Abogado yan eh. Speaking of corruption, ito na yung pinakamalala na administrasyon when it comes to corruption. According to what I observed, kaliwat kanan ang corruption. Number 1 na corruption, nasaan? PCSO, sa DA, sa Customs. Sabi nga ng ang dahilan bakit hindi tayo umuusad? Bakit kakaunti ang foreign investors na pumupunta dito? According to businessmen, corruption ang isang dahilan. Corruption and red tape. Red tape yung daming pasikot-sikot ba? Ang tagal umusad ang papeles, approval ng mga business permit. Dahil na rin sa corruption eh. Naghihintay ng padulas. Antayin nyo, nung panahon ni PRRD, di ba may 8888? Tawag ka lang doon. So,
Hindi naman perfect ang ano nun. Kaya lang bumilis ang serbisyo ng gobyerno kasi natatakot sila na isumbong sila sa 8888. Ngayon, wala na. Hininto na yung 8888 na yun. Wala na. Ang mga tao wala nang venue, forum na yung reklamo nila sa gobyerno may paabot. So, yun po. Malaking kaibahan panahon ni PRRD at sa ngayon, yung corruption parang normal na lang.